Kahit nahihilo, ipinilig lang ni Shian ang kanyang ulo at mabilis na tumakbo paakyat sa hagdan. Umiikot ang paningin niya at para bang nagiinit ang kanyang katawan. "Doon ko siya nakitang dumaan! Bilis!" Buong lakas na lumabas ng fire exit ang babae. Bago lumapit sa bawat pinto na hotel room, nagbabakas sakaling may bukas na pinto. "Ano ba? Ang babagal! Na-drugs na nga natin yung tao tas matatakasan pa rin tayo? Ano na lang sasabihin natin kay boss?" Nakurot ng dalaga ang sarili para lang wag siyang mawala ng malay sa gitna ng hallway. At magkaroon ng pagkakataon ang mga lalaking ito na makuha siya. Hindi niya akalain na may magtatangka pala talagang maglagay ng drugs sa iniinom niyang wine. Masyado siyang nagpakampante. "Once I recover from this, you will feel my wrath." Hindi na maisip pa ng dalaga kung sino ang mga kaaway niya ang nagtangka sa kanya. Sa dami ba naman ng mga ito? Hindi niya na talaga mabilang. Siya lang naman ang nag-iisang mafia queen sa buong underground. Siya, si Rian Ramones, the powerful mafia boss. Iba't ibang negosyo ang hawak niya at halos 40% ng underground pagmamay-ari niya. Nang gumalaw ang doorknob, agad na nakaramdam ng tuwa ang dalaga at mabilis pumasok sa loob ng hotel room bago yun isara ng tuluyan. Wala nang pagdadalawang isip na tinatanggal ng dalaga ang bawat botones ng kanyang long sleeve polo habang ang kanyang palad hindi mapakali sa paghaplos sa sarili niyang batok at dibdib. "It's too hot." Nahihirapang aniya. "Who are you? Paano ka nakapasok sa hotel room ko?" Sinundan ng dalaga ang pinagmulan ng boses. Nang tuluyang makita yun ni Shian, mas lalong uminit ang pakiramdam niya. Ang lalaki kasing nagsalita, mukhang kagagaling lang sa banyo dahil tumutulo pa ang tubig nito sa katawan. At tanging bandang ibaba lang nito ang nakabalot ng towel. Hindi na nag-isip pa ang dalaga. Para siyang sinapian ng kung anong masamang espiritu. Mabilis niyang nilapitan ng lalaki at walang sabi-sabing sinunggaban nito ng halik. Napadaing si Shian nang maramdaman ng pumipintig niyang ulo. Napapikit siya ng madiin bago tuluyang magmulat. Ngunit halos manlaki ang mga mata niya nang mapagtanto na may katabi siyang lalaki at pareho silang walang suot na saplot. "What the fuck did I do?" Nagmamadaling bumangon ang dalaga sa kama, ngunit bago pa man siya makahakbang, napadaing na siya. "Aray ko, ba't sobrang sakit naman?" Aniya, nang mapagtanto niya na masakit ang gitnang bahagi niya. Tiniis niya na lamang yon, at agad hinagilap ang mga damit niya na kung saan-saan na lang nakatapon. Nang tuluyang makapagdamit, kumuha siya ng isang papel at ballpen na nasa drawer lang katabi ng kama, bago nagsulat doon ng kung ano. Napakagatlabi siya at bahagyang napangiti dahil sa kung anong ala-ala na pumasok sa isip niya mula sa nangyari kagabi. What the hell was I thinking? Bulong niya sa sarili. Nang makalabas na siya ng tuluyan sa kwartong yun, nagmadali siyang bumaba sa lobby. Umaasang walang makakakilala sa kanya. Pero bago pa siya tuluyang makalayo, tumunog ang cellphone niya. Isang tawag mula sa kanyang kanang kamay. "Boss, nasa safe house ka na ba?" Tanong ng boses sa kabilang linya. May bahay dito ng kaba. "Not yet," she muttered, looking over her shoulder. "Nakakuha ako ng hotel room para matulog saglit. Pero may problema tayo, Drake. Someone drugged me last night and they almost got me." Halata ang bigat ng katahimikan sa kabilang linya bago nagsalita ulit si Drake. "Who would dare? Gusto mo bang imbestigahan ko ang CCTV footages?" "No need. I have a feeling na hindi pa tapos ang taong to sa akin. Kahit na may idea na ako kung sino siya,
Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko siya nahahanap. Thanks for the hot night. You did a great performance. Here's my tip. I hope we never cross our paths again. Hindi alam ni Mike kung matatawa ba siya o maiinis sa nabasang note. Nang magising siya, wala na ang babaeng. Mapangahas na lang na basta siya hinalikan kagabi. Tapos, ito pa ang may ganang umalis at mag-iwan ng pera. Napapikit si Mike, kaya naman bahagya niyang hinilot ang sentido bago tumayo at kinuha ang roba at isinuot yun. Who are you, woman? I know that I already met you somewhere, but where? Habang malalim ang iniisip, narinig ni Mike ang yabag ng paa na papalapit. Hindi naman to pinansin ng binata at nanatili pa rin ang atensyon niya sa note. Lady V was at the hotel last night. Nalaman namin na binalak siyang patumbahin ng Ferroli gangs. Nangunot ang noo ng binata, pero hindi pa rin siya tumitingin sa mga tauhan niya. I didn't know, because I was too busy last night. 2 groups of enemies are here, and I'm not even aware. Ngumisi si Mike bago inilapit ang note sa kanyang ilong. Dahil doon, hindi niya inaasahan na maaamoy niya ang scent ng babaeng nakasama niya sa kama kagabi. Nakatakas po si Lady V sa kanila. Napakatinik talaga. Walang pakialam si Mike sa kalaban ng kanilang kasamahan. Ang iniisip niya lang ngayon ay ang magandang babae na nakasama niyang lumika ng mainit na gabi. I want you to find a woman as soon as possible. Samantala, natahimik si Shian habang nakatingin sa pregnancy test na nasa harap niya. Napatulala siya at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang kalamnan. Boss, ayos ka lang? Halos mataranta si Shian nang marinig niya ang pagkatok ng tauhan niya sa pinto ng kanyang sariling comfort room. I'm fine, leave me alone. Naiinis na aniya sa mga ito. Hindi makapaniwala ang babae sa nakita. Kaya naman agad niyang inilabas ng 2 pang pregnancy test at muling sinubukan yon. Oh my, what in the world? Napasabunot siya ng sariling buhok. Habang tinitignan, ang ngayon 3 piraso na pregnancy test at pare-pareho lang ang result. I'm pregnant. But it was my first time. Unang beses ko lang yon. Ano bang klase ng alaga meron ng lalaking yon? Ang sharpshooter niya naman. Ang totoo, hindi talaga alam ng dalaga ang gagawin. Sa loob ng 1 buwan, hindi niya inaakalang may mabubuo dahil lang sa isang gabing yon. Oh God, what will I do? This world is too dangerous for my child. Magulo ang mundo ni Shian, kaya paano niya hahayaan na isilang ang magiging anak niya? Tapos, makikita nito ang kalupitan niya sa mga tao. Ayaw niyang makita ng magiging anak niya ang karahasang ginagawa niya, na kung paano siya humawak ng baril at kumitil ng buhay. Boss, papasok na ako, kanina ka pa dyan. Nilingon ni Shia ng pinto bago humarap sa salamin. Kitang-kita niya doon ang mukha niyang magulo dahil sa nagkalat na maskara. Gagawa siya ng desisyon at sisiguraduhin niyang hindi niya yon pagsisisihan. Boss! Nagkakagulo na ang mga tauhan niya sa labas dahil hindi na siya sumasagot. Kunin niyo ang baril! Sigaw ni Drake bago nito malakas na sinipa ang pinto, pero wala man lang yung naging kibo. Ito na! Mabilis na kinuha ni Drake ang baril at itinutok yun sa seradura ng pinto. Nang tuluyang mabuksan ang pinto ng comfort room, wala silang natagpo ang figura ni Lady V. Tanging tahimik na espasyo lang sa banyo. Where is she? Where's Lady V? Nang araw na yon, bigla na lang naglaho ang nag-iisang mafia queen ng underground world. Tuluyan ngang nawala si Lady V at kahit anino nito, hindi makita ng kanyang mga tauhan. Para itong bula na bigla na lang naglaho. Hindi pa rin namin siya makita, boss. Napakuyom ang kamao ni Mike habang nakatingin sa kanyang whiteboard.
kung saan nakalagay ang mga litrato ni Xian na pumasok at labas sa kanyang hotel room 5 years ago. Bukod sa samahan natin, halos 10 mafia organization din ang gusto siya makita. There's a lot of damage in the underground simula nang mawala si Lady V. Siya ang nagiging balanse ng underground. And since she disappeared, it became chaotic. Matalim ang titig ni Mike sa bawat larawan ni Xian sa whiteboard. 5 taon na, pero bawat detalye ng gabing yun, malinaw pa ring nakaukit sa isip niya. Muling bumigat ang kanyang damdamin, lalo na sa tuwing may isip niyang tila nilamon siya ng sariling pangarap na muling makita si Lady V, ang nag-iisang babae na pinilit siyang kalimutan. 5 years, and still, not a single trace. Bulong niya, habang ang boses puno ng galit at pagkadismaya. Boss, patuloy ang mga tauhan natin sa pag-iimbestiga. We've expanded to other countries. Checked every ally and enemies. Sagot ng kanang kamay niya. Pero wala talaga. Kahit anino wala talaga. Saglit na tumalikod si Mike, habang pilit pinakakalma ang sarili. Ang bawat balita tungkol sa pagkalat ng kaguluhan sa underground world, lalo lang nagpapainit sa ulo niya. Ang iba sa mga kalaban nilang mafia, tila nakinabang pa sa pagkawala ni Lady V. Patuloy ang pag-aagawan ng teritoryo at negosyo sa underground. I want every resource doubled. Matigas niyang utos, at bawat salita niya puno ng otoridad. Kung kinakailangan, tawagin ang mga kontak natin sa Central Asia at Europe. Hindi ako titigil hanggat di ko siya natatagpuan. Si Lady V ang susi sa pagbabalik ng balanse sa mundo natin. Ngunit ang hindi niya masabi sa mga tauhan niya ang tunay na dahilan. He wanted her back more than anything. Masakit pa ang ulo ni Mike nang magising siya mula sa malakas na pagtunog ng kanyang cellphone. Bahagya niyang kinusot ang mata bago sinagot yon. Boss, we finally have something. Sabi ng tauhan niya na may kasabikang halata sa tinig. Biglang napigil ng binata ang kanyang paghinga. Umaasa siya sa susunod na sasabihin nito. Ano yan? Isang babaeng nagtatago sa Swiss Alps. Walang gaanong record sa kanya. But based on every detail from our sources, posibleng ito si Lady V. Isa lang ang problema. She is staying in a high security estate. Para bang gusto niyang hindi siya maabot ng kahit sino. Hindi na iwasang mapahigpit ang hawak ng lalaki sa cellphone. Switzerland. Mabilis na naglaro ang mga alaala ng gabing yun sa isip niya. Ang matinding init na kanilang pinagsaluhan at ang pagkabigla nang malaman niyang si Lady V, ang itinuturing na pinakamalaking kalaban ng organisasyon nila, ay ang babaeng patuloy pa rin naglalaro sa isipan niya sa loob ng 5 taon. Prepare everything. Malamig niyang utos. Ngunit, may bahid ng hindi maipaliwanag na pananabik sa kanyang tinig. I want a full team. Dapat, hindi ito mabalitaan ng kahit sino sa mga kalaban natin. We'll keep this quiet. Noted, boss. The jet will be ready in 2 hours. Nang makarating ang binata sa Switzerland, agad na nagmasid siya sa paligid ng tahimik na bayan sa Swiss Alps, kung saan sinasabing nagtatago si Lady V. Tahimik ang lugar, napapalibutan ng lahat ng niebe. Bago niya napansin agad ang mataas na seguridad sa malaking estate kung saan maaaring naninirahan si Lady V. Boss, the security here is no joke. Our contacts say that person inside barely comes out and no one seen her face. Ulat ng tauhan niya. Bahagyang huminga siya ng malalim dahil sa lamig ng lugar. Napangisi si Mike. Hawak pa rin ang pagpipigil sa sarili, pero may halong pag-aasam sa kanyang mata. Good. Keep it low-key. Hindi tayo aalis dito hanggat di ko siya nahahanap. Maya-maya pa, tumatakbo ang ilan sa mga tauhan niya, palapit sa pwesto nila. Boss, we've checked. There's an old underground tunnel sa likod ng estate.
Pero may mga security devices na nakasetup. Napangiti naman ng lalaki sa kanyang narinig. Perfect. Ayusin ang mga distraction para sa kanila. I want a quiet entry. Ito nga ang ginawa ng mga tauhan ni Mike. Nagkalat ang mga ito at tahimik na kumilos para lang makapasok. Nang tuluyan na nga silang nakapasok sa high security estate, wala silang pinalampas na pagkakataon. Muli silang nagkalat upang mahanap ang babaeng yon. She's not here. Anang boses sa comms. Hindi naman yan pinansin ni Mike at nagpatuloy lang sa pagbubukas ng bawat pinto. Wala rin siya banda dito, boss. May duda na ang lalaki sa kung ano talaga ang nangyayari. Ngunit hindi niya yun matanggap. 5 taon na at hindi siya makakapayag na hindi ito makita. Retreat everyone! Lady V is not here! Hindi na mabilang ng binata kung ilang beses na siyang nakaramdam ng pagkabigo sa loob ng 5 taon. Hindi niya alam na kada umaakyat ang pag-asa niyang makita ito, ganon din ang bagsak sa tuwing wala naman ito talaga. Please, Shian. Magpakita ka naman. Nakangiting itinali ni Shian ang mahabang buhok ng isa sa kanyang triplets na si Ivory. Brown na brown, ang medyo wavy na buhok nito, na bumagay sa pagiging mestiza nito. Thanks, Mommy. It's so pretty. Matamis na ngumiti si Shian, na sinabayan naman ng 2 niya pang anak. Kaya naman, lumabas ang dimple ng mga ito. Kaya talaga, cute-cute nyo. Halika nga kayo dito. Mabilis naman na yumakap sa kanya ang mga anak bago nagbigay ng munting dampi ng halik sa kanyang pisngi. You're the best mommy in the world. Hinarap ng babae ang anak niyang si Vince. Bago niya marahang pinisil ang pisngi nito. Binupolo niyo lang naman ako eh. Gusto niyo lang maglaro ulit sa snow? Humagikgik naman ang mga anak niya bago tumakbo ito palapit sa sofa at kinuha ang kanilang winter jacket. Mukhang handang-handa talaga ang mga ito sa kanilang snowmaking. Nakasanayan na rin nilang mag-iina ang lumabas sa tuwing 5 araw ng snow doon. Doon sila gagawa ng snow figure at saka sila kukuha ng napakaraming pictures. Mommy, let's go so we can make lot of snow figures. We can use the pictures when we turn 5 next year. Mahinang natawa ang babae dahil sa sinabi ng kanyang pinakapanganay sa triplets, si Michael. Okay, baby. Just chill, okay? Kukunin ko lang ang gloves ko. Bago pa man makatalikod ang babae, inilabas na agad ni Ivory ang kanyang gloves. Mahina na lang tuloy siyang napailing bago tinanggap yon. 5 taon na rin ang nakakaraan, simula nang tuluyang tumakas si Shian sa underground world. At marahil, yun ang pinakamagandang desisyong nagawa niya. Dahil nang isilang niya ang kanyang mga anak, doon niya naramdaman ng lubos na kaligayahan at kapayapaan. Noon ngang nagbubuntis siya, hindi niya lubos sakalain na mamahalin niya ang mga taong hindi niya pa nakikita, at yun ay ang kanyang mga anak. Habang pinagmamasdan ni Shia ng 3 maliliit na bata, na excited na nagtatakbuhan palabas, hindi niya maiwasang mapangiti. Para bang lahat ng hirap at panganib na pinagdaanan niya noon, natutunaw sa tuwing nakikita niyang masaya mga ito. Mommy, can we make a giant snow castle today? Masiglang tanong ni Vince habang kinikindatan ng kapatid na si Ivory. Yeah, a big one. Dagdag ni Ivory na pumalakpak pa bago niya hinila ang kamay ni Michael papunta sa unahan. Napalingon ng babae at sinundan ng mga anak papalabas. Nang makarating sila sa gilid ng bakuran, mabilis na lumusong ang mga bata sa makapal na snow at nag-umpisa agad ang mga ito sa pagpapatong-patong ng mga tipak na snow. Mommy, will our snow castle be taller than me? Tanong ni Michael habang pinapantayan ng mga tipak na inipon ng kapatid. Of course, baby. We'll make it as tall as you want. Nakangiting sagot ni Shian habang tinutulungan silang bumuo ng kanilang malaking snow castle.
Sa gitna ng kanilang paggawa ng snow castle, biglang nagpakawala ng malakas na tawa si Ivory. At masaya itong bigla na lang nagpagulong-gulong sa snow. Hindi napigilan ni Shian ang tumawa habang tinitignan ng anak. Habang abala ang mga bata sa paglalaro, tumayo muna siya sa hindi kalayuan para makuhanan ng pictures ng mga ito. Nangunot pa ang kanyang noo nang maramdaman ang pag-vibrate ng kung ano sa bulsa ng kanyang winter jacket. Nang kapain niya yon, mas lalo lang nangunot ang kanyang noo. My communication device. Paano to napunta dito? Nagtatakang tanong niya sa sarili. Dahil patuloy itong umiilaw, walang nagawa ang babae kundi suotin ito at alamin ang dahilan ng pag-ilaw at pag-vibrate ng communication device niya. Lady V, I don't know anymore if you're listening, but if you do, please come back. The underground world needs you. We need you. The organization needs you. Come back to us. Ani Drake sa kanya, sa nahihirapang boses. Kumirot ang puso ni Shian dahil may parte pa rin sa pagkatao niya ang nangungulila sa buhay na tinalikuran niya. Pero ayaw niyang ipahamak ang inosente niyang mga anak. Ayaw niyang mamulat ang mga ito sa karahasan. Karahasang hatid ng kanyang mundo. We are going down without you. Bumalik ka na sa amin. Napakuyom ang kamao ng babae. Kahit papaano, pinapahalagahan niya ang organisasyon. Simula pagkabata, nandun na siya. At nang tumuntong siya sa edad na 18, inilipat na sa kanya lahat ng kapangyarihan para mamuno ng underground. Halos 7 taon niya ring nakasama ang lahat ng tauhan niya sa mafia organization. 7 taon na ito ang itinuring niyang pamilya. At ngayon, pabagsak na ang organisasyong minahal niya sa loob ng 7 taon. Kids, mabilis na nilingon siya ng mga anak habang may ngiti sa labi. We will go back to the Philippines. May pagtataka man ang mga mata nito, pero mabilis ding tumango at pumalakpak pa. Mommy, are we really going to the Philippines? Tanong ni Ivory habang ang mga mata'y puno ng excitement. Yes, baby. Pero it's not just a vacation. May kailangan gawin si mommy dun eh. Ani Shian habang hinahaplos ang buhok ng mga anak. Are we going to see the beach again? Inosenteng tanong ni Vince na halatang ini-imagine ang dagat. Yes, I promise. Gagawa tayo ng malalaking sand castles gaya ng snow castle na ginagawa natin ngayon. Sagot niya habang pinipilit ang sariling ngumiti kahit may bahid ng lungkot ang puso niya. Pero, remember, this is mommy's work, okay? Nagkatinginan na magkakapatid. Don't worry, mommy, we will behave. Napangiti si Shian sa sinseridad ng mga anak niya. Thank you, my loves. Always remember, kahit saan tayo mapunta, I will always protect you. Nang sumapit ang gabi, tahimik lang na nakatingin si Shian sa mga bata. Kasunod ay pagtitig niya sa bumabagsak na mga snow. Sa unang pagkakataon, ay iniisip niya ang lahat sa kung anong dadatnan nila sa Pilipinas. Kinabukasan, tahimik na naghahanda si Shian habang natutulog pa ang mga anak niya. Nilalagay niya ang passports, documents, at pera sa isang itim na bag. Alam niyang hindi magiging madali ang pagbabalik sa Pilipinas. Maraming naghihintay at nag-aabang sa kanya roon. Pero kailangan niyang gawin ito para matulungan ang dating samahan at higit sa lahat para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Nang magising si Michael, marahan itong kinusot ang mga mata. Mommy, are we going now? Lumuhod si Shian sa harap ng anak at marahang hinaplos ang pisngi nito. Yes, baby. Get your things ready. Wake up Ivory and Vince, okay? Mabilis namang tumalima si Michael at ginising ang mga kapatid. Habang abala ang mga bata sa pagkuha ng mga gamit at paglalagay ng kanilang jackets. Tahimik naman nagpaalam si Shian sa tahanang naging kanlungan niya
at ng mga bata 5 taon ang nakakalipas. It was a great 5 years, Switzerland. Halos kalahating oras nasa airport na sila. At katulad ng ipinangako ng mga bata, behave ang mga ito. Mommy, I am hungry. Bulong ni Ivory, kaya naman napatingin siya sa anak na may ngiting nag-aalala. Sige baby, we'll buy some food. Sabi niya habang inaalalayan ang mga bata papunta sa isang maliit na cafe, malapit sa boarding gate nila. Mommy, can I have hot chocolate? Tanong ni Vince habang naglalambing na inabot ang kamay niya. Napangiti siya at tumango. Yes baby, of course. Just sit here, okay? Mag-order lang si mommy. Habang nakapila siya, nakaramdam siya ng biglaang pagkabahala. Karaniwan naman, naabala ang airport pero sa mga paningin niyang sanay magmasid. May kakaiba sa ilan sa mga tao sa paligid. Para bang may nagmamasid din sa kanya. Sa kanila kasama ang mga anak niya. Mabilis na lang kumilos ang babae bago bumalik sa mesa ng kanyang mga anak. Mommy, can we make snow figures in the Philippines too? Tanong ni Ivory nang nakangiti habang pinipilit takpan ang pagkasabik na bumalik sa kanilang nakasanayan. We'll see, baby. I don't think so. Maybe not, maybe yes. But, there's no snow in the Philippines. Only sand castles, we can do that. But for now, let's focus on getting to the Philippines, okay? Habang hinihintay ang boarding call, napatingin si Shian sa mga anak at ang ngiti ng mga ito, tila nagsisilbing lakas niya sa pagbabalik sa mundo na minsan siyang binuhay at inubos. Mommy, why are you nervous? Sadya talagang mapagmasid ang anak niyang panganay na si Michael. Matalino rin ito. Kaya naman hindi niya alam kung tatala ba ang pagsisinungaling niya. Natigilan si Shian dahil doon. I'm not, sweetheart. I'm just excited to go back home. Bumalik naman ulit siya sa pagmamasid sa paligid. Tinitiyak na walang kahina-hinalang kilos. At sa ilalim ng maskara ng pagiging ina, Lady V, the former queen of the underground world, wakes up again. She's back! Lady V is back! Umalingaw-ngaw ang ingay sa bawat headquarters ng iba't ibang mafia organization. At iba pang samahan dahil sa anunsyong yon. Ang halos lahat ng red alert tumunog na para bang sinasabayan pa ng mga kampana sa bawat simbahan. Nabulabog ang buong underground world. At sa unang pagkakataon, sa 5 taong lumipas, nagkaroon ng pag-asa ang mga naiwang tauhan ni Lady V. Find her and make sure she's safe. We can't lose her again. Welcome to the Philippines, kids! Masayang ani Shian sa mga bata. Bahagya namang nawala ang ngiti ni Ivory at ngumuso. Mommy, it's so hot in here. Natawa naman si Shian bago lumapit sa mga anak at tinanggal ang mga jacket nito. You'll get used to it. Come on. Tumawag na ako kanina at nakahanda na ang kotse natin. Maya-maya pa, tumigil sa harap nila ang isang maroon na G-Wagon. Agad namang bumilog ang bibig ng maliliit na bata. Wow, Mommy, it's so pretty! Nakangiti si Shian habang inaakay ang mga bata papasok ng sasakyan. Binuksan niya ang pintuan ng G-Wagon at isang eleganteng interior ang bumungad sa kanila. May soft leather seats at may mga laruang stuffed animals na nakalagay sa likuran para sa mga bata. Go on, get in and find your seats. Sabi niya at inalalaya ng mga ito habang excited na namamangha ang mga anak niya sa loob ng kotse. Mommy, it feels like a spaceship. Sabi ni Vince habang sinisilip ang bawat sulok. Nakangiti siyang sumulyap sa rearview mirror. Pinapakinggan ang matamis na hagik-gik ng kanyang mga anak. Habang nagmamaneho ang driver nila, humarap si Shian sa mga bata at binigyan sila ng ngiti. Excited na ba kayo makita ang bago nating bahay? Yes, Mommy! Sabay-sabay na sigaw ng tatlo. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Mike. Habang ilang araw niyang inaabala ang sarili sa pagbabasa ng mga files,
para sa ikalalakas pa ng organisasyon niya. Kunot noong sinagot niya yon. "Boss, you need to hear this." Sabi ng tauhan niyang si Rocco mula sa kabilang linya. At alam niyang mahalaga ang sasabihin nito. "Go ahead. She's back, boss. Lady V is back in the Philippines." Natigilan si Mike, na para bang kinapos siya ng hangin. "Anong sabi mo?" "Lady V is back. Nakita siya ng ilang tauhan sa Maynila. Hindi pa sigurado kung anong dahilan ng pagbabalik niya. Pero confirmed na nandito na siya sa Pilipinas." Hindi naman mapigilan ni Mike ang pagpisil sa kanyang kamao. 5 taon na siyang naghihintay. Umaasa na isang araw magkakaroon siya ng pagkakataon upang makita muli si Lady V. "Keep me updated sa bawat galaw niya. I want to know everything." Malamig na utos niya, pero ang mga mata niya nagniningning sa excitement. Ang excitement na matagal nang nawala sa kanya. "Yes, boss. Our people are already on it." Sagot ni Rocco. Marahang hinagka ni Shian ang noon ng kanyang mga anak. Hinilot niya ang sentido bago maingat na lumabas sa kwarto ng kanyang triplets. Nang makalabas, naramdaman naman ni Shian ang pag-vibrate ng kanyang communication device. Isinuot niya yon, pero nanatiling hindi nagsasalita. "Lady V, thank you for coming back. But where are you? I'll send our people. I'll make sure that you're safe." Humigpit ang pagkakahawak niya sa siraduran ng pinto na hindi niya pa rin binibitawan hanggang ngayon. Hindi niya alam kung kaya niya pang tiisin na hindi sagutin si Drake, gayong bumalik na nga siya sa Pilipinas dahil sa mga ito. "Drake," nahigit ng lalaki ang hininga sa kabilang linya. Dahil sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, ngayon na lang niya ulit narinig ang tinig na yon. "Lady V, you answered!" Napapikit ang babae bago mahinang natawa. "You've never changed." Naramdaman ng binata sa kabilang linya ang bilis ng tibok ng puso niya. Lalo na habang pinapakinggan ang mahinang pagtawa nito sa communication device. "I'll come back. Just give me more time." Naglakad si Shian patungo sa kitchen para kumuha ng tubig, habang nananatiling naka-on ang comms. "The organization missed you." Naalerto si Shian nang may maramdaman siyang hindi tama. "I'll talk to you again, Drake." Hindi na nahinintay na makasagot to. Agad niyang pinatay ang comms bago malakas na nagpakawala ng sipa. Kagaya na mabilis niyang pagkilos, nasalo ng taong ito ang atake niya. Umatras siya at naghagis ng malakas na suntok. Umikot siya para makakuha ng malakas na pagbuwelo. Nang sa wakas, tumama ang isang suntok sa dibdib ng kalaban. Ngunit hindi niya inalis ang mabilis na pagtugon nito sa lahat ng atake niya. Sa halip na umatras, sinunggaban pa ng lalaki ang braso niya at sinubukan siyang hilahin palapit. Ngunit sa pagkakataong yon, nagawa niyang umikot at makawala mula sa mahigpit na pagkakahawak nito. Matalim ang titig ni Shian habang hinahanap ang mukha ng taong sumugod sa kanya. Ngunit bago niya pa matitigan to ng buo, may nahulog na gamit mula sa counter. Tumunog ang matinis na pagkakabasag. At sa tahimik na gabing yon, ang ingay na yon ang tila bumasag sa kanilang mundo. "Mommy?" Mahinang tawag ni Ivory mula sa taas na bahagi ng hagdan. Kasunod, ang mga nag-aalalang mukha ni Vince at Michael. Agad na palingon si Shian sa kanila. Ramdam na ramdam niya ang kaba sa loob ng kanyang dibdib. Ipinilig ng babae ang ulo. At muling, ibinaling ang tingin sa kalaban. At sa unang pagkakataon, nasilayan niya ang mukha nito sa ilalim ng mahina at maputlang ilaw sa kusina. Mike Fernandez? Ang mafia boss? Na matalik na kalaban ng kanilang organisasyon 5 years ago. Hindi ka ba makapaghintay? Are you that eager to kill me? Tanong ni Michael habang nag-aalalang naglalakad pababa ang mga bata at dala ang kanilang laruan. Mabilis na binago ni Shia ng tense niyang itsura
at nagpakita ng panatag ng ngiti. Yes, sweetheart. Subalit, bumaling siya ng malamig na tingin kay Mike, na nanatiling tahimik na nakamasid. Who is he, Mommy? Tanong ni Ivory nang tuluyang makalapit ang triplets sa kanya. He's just a friend of Mommy. Binisita niya tayo dahil nalaman niyang bumalik na tayo. Katakot-takot ang tinging itinapon niya kay Mike. Nagbabanta na kung hindi niya yun sasakyan, matatapos ang buhay niya sa gabing ito mismo. Yes, kids, I'm your mommy's friend. Nag-squat naman ang lalaki at malamlam ang mga matang tumingin sa mga bata. Naguguluhan si Shian sa reaksyon nito. Ni minsan, hindi sila nagharap dito sa past. Palaging mga tauhan lang nito ang nakakalaban ng mga tao niya. Magkadikit ang laban nila palagi sa lahat ng negosyo. Kaya itinuturing ito na matalik na kaaway ng organisasyon. Pwede ko ba kayong yakapin? Kunot na kunot ang noon ni Shian, pero agad yung nawala nang tumingin sa kanya ang triplets. Peke siyang umiti ng malawak at binigyan ng permiso ang mga anak na lumapit dito. You are so pogi. Pagpuri ni Ivory dito. Hindi naman alam ni Shian kung guni-guni niya lang, pero nakita niya ang pagdaan ng kung anong kasabikan sa mata ng lalaki, na para bang nangungulila ito at hindi niya yun maintindihan. Okay babies, that's enough. It's late na. I'm sorry kung nagising kayo, ha? Go back to sleep na. Mommy and her friend will talk muna. Mabilis namang sumunod ang mga ito. Pero bago pa man tuluyang tumalikod ang triplets, bumalik ang mga ito sa nakasquat na si Mike at hinagka nito sa pisngi. Good night po. Tuluyan na sanang paalis ang triplets nang muling magsalita ang lalaki. Wait, how old are you, babies? Bibo namang ngumiti si Vince bago itaas ang 4 na daliri. We are 4 po. Sinundan lang ng tingin ni Shia ng mga anak. At nang masigurado niya na nakapasok na ang mga ito, mabilis niyang inabot ang kutsilyo at walang sabi-sabing tinutok sa leeg ng lalaki. I'm warning you. Don't you dare spread anything about my kids, or I will cut your throat. Hindi naman to ng laban. Sa halip, marahan itong pumikit at itinaas sa mga kamay na parabang sumusuko. I search for you, Shian. At hindi niya yun inaasahan. Parabang nagulat siya sa napakahinahong tono nito. I know that. Everyone wants to find and kill me. Who don't want that? I don't. I'm searching for you because I have my personal reason. Pinagtaasan niya ito ng kilay at bahagyang lumayo dito. Pero, nanatiling nakatutok dito ang kutsilyo. Don't play tricks on me, Mike Fernandez. Leave now, or I will not let you live, since you already knew about my kids. The kids? Yun ba ang rason mo kung ba't bigla ka naglaho? Inikot ni Shia ng kutsilyo at pinantay niya yun sa kanyang siko. It's none of your business. Leave now and don't you dare lay your fingers to them. Rocco! Umalingaw-ngaw ang boses ni Mike nang makarating siya sa kanilang headquarters. Dahil doon, nagmamadaling lumapit ang lalaki. Bakit, boss? I want you to alert everyone that if they hurt Lady V or even lay finger on her, I'll kill them all. Mag-assign ka ng mga tao that can guard and protect her secretly. Okay, boss. I'll make sure that she stays protected. I'll find someone who can keep an eye on her without her noticing. Nang makaalis si Rocco, nagbuntong hininga si Mike bago na ikuyom ang kamao. Are they my kids? Nagdududang tanong niya sa sarili. Bago inalala ang malakas na pagtibok ng puso niya kanina nang hagkan niya ang mga ito sa pisngi. No, they are my kids. There's no question in that. Hinayaan ni Shian ang mahaba niyang buhok na nakalugay. Nakasuot siya ngayon ng sophisticated black corset style na may semi-transparent na tela. Ipinares nito sa kanyang high-waisted black pants na nagbibigay ng maangas, ngunit eleganteng dating.
Oh, Mommy, you look stunning! Ngumiti si Shian sa mga anak bago siya mag-squat at niyakap ang mga ito. Are you ready to know how your mom is so strong? Napaisip-isip ang mga bata at ngumiti sa kanya. Samantala, gusto niya na rin namang malaman ng kanyang mga anak kung anong klaseng trabaho meron siya. Malaki ang tiwala niya sa mga tauhan niya. At alam niyang kung sakaling may mangyari sa kanya, hindi pa babayaan ng mga ito ang triplets niyang anak. Yes, Mommy, we are so excited! Nakasuot din ng mga cute na black outfit ang mga bata na para talagang mini mafia ang mga ito. Tumindig ng maayos ang babae bago hinarap at hinawakan ang handle ng pintuan. Let's show them what we're made of. Dahil sa labis na nakakasilaw na liwanag mula sa labas, nasinag ang mga tao sa loob. Kaya naman hindi agad nila makita kung sino ang pangahas na nagbukas ng pinto. Isang silhouette ng babae lang ang naaninagan nila. Masyado silang nabubulag sa napakaliwanag na dala ng araw. Are you just going to stand there and ask for a miracle? Ang pamilyar na malamig na boses ang dahilan ng paglaki ng mga mata ng mga tao na nasa loob ng HQ. Lady V! Imbis na magmadaling tumakbo ang mga ito, halos napaluhod ang mga ito at yumuko sa harap niya. You came back, Lady V! You came back for us! Tuluyan na nga nilang naaninag ang itsura ng babaeng matagal nilang hindi nakasama. Ngunit, nang maglakad ito, hindi lang ito nag-iisa. Rise everyone and welcome me! Nakangiting sabi ng babae at tuluyang inilibot ang tingin sa paligid. It's time to reclaim our strength together. You are a queen, Mommy! Hindi makapaniwalang ani Vince na para bang nahulog na ang panga. Hindi makapaniwala ang tatlong bata sa nakikita nila ngayon, sa paraan kung paano igalang ng mga taong ito ang kanilang ina. Mommy, are we really part of this now? Tanong ni Ivory, ang kanyang mga mata puno ng pag-asa. Can we help? Lumuhod si Shian at pinantayan ng mga anak niya. Of course, my darlings, we are a team and together, we can do anything. Do you want to learn how to protect what's ours? Yes, we want to be just like you. Sagot ni Michael. Then let's get started. It's time to show the world that Lady V and her little mafias are back in business. Sambit ni Shian na may ngiti sa labi. The Queen of Underground really came back. It's a mix of warning and balance to every organization. Nagkakagulo ang ibang mga leader ng kada mafia group. Totoo yon. Kinakabahan na sila sa mga posibleng mangyari. Umalis na siya. Ba't pa siya bumalik? If she didn't come back, her own organization will be ours. Tumango ang iba bilang pagsang-ayon dito. Pero baka yun din ang dahilan. Maaaring nakarating sa kanya ang posibleng nangyari sa samahan nila. That's why she came back. She really know how to play her card well. And we all know that she never lost before. Nanggagalaiti sila sa galit na kung paano ang isang babae napakalaki ng impact sa underground. We need to double our forces. Magtutulong-tulong tayo para mapatumba sila. Para mapatumba si Lady V. Naglalakad si Shian sa gitna ng kanyang mga tauhan. Ang kanyang mga anak nakasunod sa tabi niya. Sa bawat takbang niya, ang kanyang presensya ay nagbibigay ng bagong lakas sa buong organisasyon. Lady V, we are ready to follow you to the end. Ani Drake, ang mga mata nito may kung anong emosyon na hindi niya maintindihan. Tumingin si Shian sa paligid. Ang malamlam niyang ngiti puno ng determinasyon. We are not here to start wars without reason. But let it be known, anyone who dares to harm what's mine will face my wrath. Ang malamig na tinig niya, tila tumagos sa bawat isa. Muling nagliyab ang mata ng kanyang mga tauhan. Ang kanilang lakas tila
nanumbalik bigla. Lady V, with you in our back, no one can shake us. Sabi ng isa sa mga tauhan niya, na bahagya pang yumuyuko. Hinawakan ni Xian ang balikat nito. Remember this, our strength is our unity. We are family, bound by loyalty. If one falls, we all rise to defend them. Nang sandaling yun, bumukas ang malaking pinto at pumasok ang isa pang tauhan. Nagmamadali ito habang may hawak na black folder. Lady V, may impormasyon kami nakuha tungkol sa mga kalabang grupo. They are preparing to strike soon. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa labi ni Xian. Let them come. We'll be ready. This time, they'll realize who they're dealing with. Lady V! Isang mahinang katok ang pumukaw sa atensyon ni Xian. Sinulyapan niya muna ang mga anak na natutulog bago sumagot. Bukas yan. Nang bumukas ang pinto, natigilan siya, lalo na nang makita niya ang lalaking napakapamilyar sa kanya. Hindi niya alam kung bakit pero tila bumilis ang tibok ng puso niya. Pero bahagya niyang nahigit ang hininga. Posible ba yung mangyari sa parehong pagkakataon? Mike Fernandez wants to talk to you. Mahinang tangula ang isinagot niya bago tuluyang pumasok ang lalaki. At isinara naman ni Drake ang pinto. Ngunit bago pa man tuluyang magsara yun, nakita niya ang bahid ng pagkatalo sa mga mata ni Drake. What are you doing here? Kunwaring tanong niya. The triplets. They are mine. Gulat, pero mas nangibabaw ang pagkunot noon ni Xian. Are you joking? Our organizations are enemies. Bakit naman ako sisiping sa taong kalaban namin? You were drugged that night. I was in the hotel too. Pero hindi ako aware na may ibang grupo doon. You came into my room and that happened. Naguguluhan si Xian, kaya naman napatayo siya at lumapit dito. I am not familiar to your face that time. Yes, it's true. I know Lady V. Kilala ko lang siya sa pangalan. But when I tried to reach you, you vanished. Nawala ka na parang bula. Hindi na makapaniwala si Xian sa lahat ng naririnig niya mula dito. Last month, pumunta ako ng Switzerland. My people found someone who is living in the high-secured subdivision. But you weren't there. God knows. I tried so hard. Sinuyod ko ang lahat ng lugar para lang mahanap ka. Saad nito. Sa malambot na tono na parabang nahihirapan, na parabang may naipong pangungulila sa tono nito. If you are my triplets father, it can't be. You are a mafia boss. I am a mafia too. My world is too dangerous for them. Tapos pati sa'yo? Our lives are in mess. I don't want to tangle them in this dirty world. Ang bala ko, tutulungan ko lang ang organisasyon na makabangon ulit, then once I'm done, I live with my kids again. I have the DNA result. Nung unang beses pa lang na nakita ko sila, nagduda na ako. But you're going to leave again? How about me? I've been looking for you for the past 5 years. Nararamdaman ni Xian ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Nahuhulog siya sa pagitan ng bigat ng kanyang katotohanan. You think you can just waltz back into my life? Is that it? You think being a father means putting on a show and pretending everything is fine? Hindi ko sinabi yun. I'm saying I want to be in their lives. I want to protect you and them. I know this world is dangerous, but I can help you navigate it. Please, don't shut me out again. Protect me? Protect them. From what? From who? From your own people? From your enemies? We are mafia bosses, Mike. You don't get to choose when the danger comes. Tumingin siya sa mga natutulog na bata. Ang kanilang kainosentehan parang kutsilyong tumutusok sa kanyang puso. Maybe I can change. Maybe I can change for them. For you. I know I haven't been the best person. But I want to do right. To you and to the kids. I never wanted to be a part of this life.
But I've made choices, and I can't undo them. What I can do is to make sure they never have to see any of it. Dahil dito, nahirapan si Shian. And what if our enemies find us? What if they come after me, after them? Lumambot ang ekspresyon ni Mike. I will do everything for you. I leave the organization if it means you and the kids are safe. I swear it. Nakagat niya ang ibabang labi. She was a strong, independent mafia boss. Marami ang takot sa kanya dahil na rin napakalakas niya. Pero bakit tila nawawala yon ngayong kausap niya ang lalaking nagsasabing ama ng kanyang mga anak? Give me a chance. Let me be part of their lives, part of yours. You don't have to do this alone. I'm ready to fight for you, for them. All I need is for you to let me in. Nararamdaman ni Shian ang bigat ng kanyang tingin, ang sinseridad sa boses nito. Give me time, Mike. She finally said, her voice barely above a whisper. But know this, I won't let them get hurt. Not because of you. Not because any of this. Tumango ito. At bakas sa mukha nito ang paggaan ng emosyon. That's all I ask. I'll wait for you, Shian. Whatever it takes. Habang abala ang dalawa sa pag-uusap, lingid sa kaalaman nila na nakikinig si Drake. Tahimik lang ito at walang imik na nakikinig. Naramdaman nito ang pag-akyat ng kirot sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim, bago ngumiti, ng mapait. Lady V. Mahinang aniya. Marahil hanggang dito na lang talaga siya. Dapat siya sigurong alamin kung hanggang saan lang siya at kung ano lang siya sa buhay nito. Naramdaman ni Shia ng panganib sa hangin. Naging mas alerto siya dahil iba talaga ang nararamdaman niya. Hindi nga siya nagkamali. Maya-maya pa umalingaw-ngaw ang red alert sa buong headquarters. Kill everyone who will be on our way! Umalingaw-ngaw ang sigaw na yon. Shian! Ikinasa ni Mike ang baril na nanggaling sa likod nito. We need to get the kids out of here now. Inaatake na tayo. My people will secure the area, but we need to move quickly. Saad ni Mike na puno ng pangamba. Hindi naman nagtagal, nakarinig sila ng sunod-sunod na mabibigat na yabag. Mabilis na lumapit si Mike sa mga anak niyang natutulog pa rin. Kinuha niya ang dalawa doon, at si Shia naman ang kumuha kay Ivory. Stay close to me, he commanded, his voice steady despite the chaos outside. They won't get to you or the kids, I promise. Mike, hindi mo naiintindihan. I have to protect them too. Inilabas ni Shia ng kanyang baril habang ang kanyang mga mata nag-aapoy sa galit. This is my fight. Nakita naman ng lalaki ang pagsiklab ng galit sa kanya. Ngunit hindi ito magpapatalo. And I'll fight with you. But you need to trust me. We can't face them alone. I have people who will help us. Fine, but we have to be smart about this. Habang lumalabas sila sa pinto, nakita ni Shia ng mga tauhan niyang nakahanda na. Ramdam niya ang pagngiti ng kanyang kaloob-looban. Secure the perimeter. Protect the kids at all cost. Sigaw ni Drake mula sa hindi kalayuan. Shian dito. Tawag ni Mike bago marahang hinatak siya at ang mga anak papunta sa isang ligtas na lugar. We need to get to the garage. Habang papalapit sila, napansin ni Shia ng isang grupo ng mga kalaban na nakaharap sa kanila. There's too many of them. Trust me, Shian, I'll handle this. Mabilis na nagpapatok ang lalaki sa gawing yon. Get down! Saad niya, habang ang kanyang mga tauhan sumugod sa labas. Mike! Biglang pagtawag ni Shian nang makita niya ang kanyang mga tauhan at ang mga tao nito na unti-unting bumabagsak sa laban. Ngunit ang mga ito hindi sumusuko. I'll protect you. Ang katawan nito,
Lumilipat mula sa isang kalaban patungo sa isa pa. Napakuyom ng kamao si Shian bago inilapag ang mga anak sa bulletproof na sasakyan. Stay here, babies. Mommy and Daddy will come back. Nakikita ng babae ang takot sa mata ng triplets, pero mas nangingibabaw sa mga ito ang pagtitiwala sa kanya. Daddy? Tanong ni Ivory. Nakangiting tumango-tango si Shian. Yes, anak. He found us. Hinagka niya sa noo ang mga bata bago sinara ang pinto. I'm not going to let this happen. We can fight back! Ikinasa niya ang baril at bahagya pang hinahangin ng kanyang buhok bago naghanda sa pag-atake. You will not take my family! Sigaw niya habang ang kanyang mga mata, kitang-kita doon ang galit. Mabilis siyang tumakbo sa posisyon ng tao niya at ng mga tao ni Mike. Sabay-sabay silang sumugod sa mga kalaban. Sa bawat bala na kanilang pinapaputok, sa bawat galaw na kanilang ginagawa, tila isang bagong mundo ang muling nabuhay sa kaibuturan ni Shian. Isang mundo kung saan siya, hindi lamang ina ng kanyang mga anak, kundi isang mafia queen at ang reyna ng underground. Let's finish this. Ngumisi siya. Dahil sa sinabi niya, nakita niyang pagsenyas ni Mike. Sumigaw din ito habang nakatutok ang baril sa kalaban. Together. Saad naman ni Shian at ang kanilang mata nagtagpo sa gitna ng laban. Ngunit bago sila makasugod, isang putok ang narinig nila mula sa likuran. Isang tunog na tila nagpaabot ng pag-aalala sa kanyang puso. Para bang huminto ang mundo ni Shian nang marinig niya ang putok mula sa likuran. Parang bumagal ang oras habang mabilis siyang lumingon at ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Sa likod niya, nakita niya ang isa sa kanyang tauhan, sugatan at nakaluhod habang nakatutok sa kanila ang baril ng isang kalaban. Ang lalaki nakangisi. Hawak ang isang granada na tila ba nananadyang mabigay ng huling atake. Jack, no! Bago pa man tumapigilan ng babae, huli na siya. Shian, get down! Sigaw nito, bago mabilis na tumalon upang harangin ang granada, habang nagmamadaling hilahin si Shian pababa. Mabilis din ang reaksyon ng kanilang mga tauhan. Pinapaputukan ang natitirang kalaban upang matiyak na walang iba pang atake mula sa mga ito. Ngunit, naramdaman ni Shian ang mainit na likido sa kanyang braso. Sugatan siya. Hinawakan ni Mike ang kanyang balikat. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Are you okay? I'm fine. Sagot niya, habang pilit tinatago ang kirot sa kanyang muka. We need to keep going. We're almost there. Kumilos silang dalawa ng mabilis. Bawat galaw nila, puno ng mas lalo pang lakas na matapos ang laban na ito. Sa kanilang harapan ay ang huling grupo ng mga kalaban. Mukhang handa talaga ang mga ito dahil na rin sa malalaking baril na dala ng mga ito. Ngunit hindi sila natinag. Kasama ang kanilang mga tauhan, tuloy-tuloy sila nakipagpalitan ng bala at mga atake. At pagkatapos ng ilang minuto, tahimik bumagsak ang huling kalaban. Ang paligid nagmistulang full of blood, usok, kalat na mga bala, at ang sugatang kasamahan. Tahimik silang tumingin sa isa't isa ni Mike, parehong pagod, ngunit bigla na lang nagpakawala ang lalaki ng matamis na ngiti sa kanya. It's over. Bulong ni Shian, kasabay ng pagbuga ng malalim na hininga. Yeah, and now, I have lifetime to know more about you and the kids. Umirap naman siya, bago hipan ang bunganga ng kanyang baril. Pero dapat, mag-umpisa ka na alamin ang hilig nila. I guess you can provide a snow for them, since they loved it. Natatawang aniya. Mahinang natawa ito bago tumango. Snow? That's a start. I'll make it happen. Sagot nito, habang sinusuklay ang sariling buhok gamit ang daliri. Bakas sa mukha nito ang pagod, ngunit punong-puno ng kasiyahan ang mukha nito. Tinignan ni Shian ang paligid. Ang mga tauhan nila abala sa pag-aayos ng lugar. Ang ilan tinutulungan ng mga nasugatan.
Ngunit ramdam niya ang gaan ng kanyang loob. Ilang taon din niyang inisip na hindi siya magkakaroon ng ganitong pagkakataon na ang buhay nila ng kanyang mga anak puno lamang ng pagtakas. Nang maramdaman niyang may kumakalabit sa kanyang damit, mabilis na napalingon si Shian. Si Drake pala. Nakatayo sa likod niya at ang ekspresyon nito seryoso. Lady V, pwede ba kita makausap sandali? Sinulya pa naman ni Shian si Mike bago tumango at tumayo. What is it, Drake? Bago pa man ito sumagot, inilahad nito ang kamay sa harap niya. Nagtataka man tinanggap yun ni Shian. Dahil doon, naramdaman niya ang marahang pagpisil ng lalaki sa kamay niya. Masaya ako na bumalik ka, Lady V. Hindi alam ng babae ko nag-a-assume lang siya. Pero, rinig na rinig niya ang sakit sa tono nito. But if staying here brings you danger, then I don't want it to happen anymore. Drake! Hindi pa rin binibitawan ni Drake ang kanyang kamay. Kaya naman, nagulat siya nang bahagya siya nitong hilahin at marahang hawakan sa bewang. I want to protect you. But it looks like he's already willing to protect you more than himself. Naramdaman ni Shian ang kakaibang kirot sa kanyang puso. Kababata niya si Drake. Kaya naman, nang maging mafia queen siya, ito ang naging kanang kamay niya. Higit na mapagkakatiwalaan, kahit kanino pa man. Willing naman akong bumalik kung kailangan niyo ako ulit. Mapait na ngumiti si Drake at tuluyan siyang pinakawalan. Palagi naman kitang kailangan, Shian. Ha? Tanong niya dito. Dahil hindi niya yun kaanong narinig. Pero, ngumiti lang ito bago umiling. Sige na, be with your kids. And to the father of your triplets, I'm happy for you. Nang tumalikod si Shian, sinalubong ito ni Mike na may malaking ngiti. Habang excited naman ang triplets na mayakap ang kanilang ina. Dahan-dahan namang umatras palayo si Drake habang may mapait na ngiti sa kanyang labi. Marahil, sa susunod na buhay, hindi na siya maduduwag na umamin noon pa man kay Shian. Kung nagkaroon lamang sana siya ng lakas ng loob, hindi ito umalis at hindi ito nakahanap na ibang taong mamahalin. Alam na alam ni Drake na mahal ni Shian si Mike. Sa paraan ng pagtingin nito kay Mike, alam niya na. Dahil ganun din ang tingin niya kay Shian. Habang papalayo si Drake, pinapanood siya ni Shian. Alam niyang hindi siya basta-basta aalis kung wala itong mas mabigat na dahilan. Kahit paano, may kirot pa ring nararamdaman si Shian sa puso niya para sa matagal ng pagkakaibigan na binuo nila. Lalo na't alam niyang ilang beses siya nitong niligtas sa bingit ng kamatayan. Mommy! Sigaw ng isa sa mga triplets habang patakbo itong sumalubong sa kanya. Nawala ang bigat sa puso niya nang makita ang tatlong anak na tuwang-tuwa habang yakap-yakap siya. Kasunod nila si Mike na nakaabang lang at tila nasisiyahan na makita siyang masaya kasama ang mga bata. Ready na ba ang lahat para sa pag-uwi natin? Tanong niya kay Mike na agad naman siyang hinawakan sa kamay. Handa na, just say the word. Tugon nito habang hawak ang kamay niya ng mahigpit. Nang maramdaman ni Shia ng mainit na pagkakahawak ni Mike sa kanyang kamay, tila nawala lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Inilibot niya muna ang paningin sa loob ng headquarters, ang naging tahanan niya sa 7 taon. Ito na talaga siguro ang huling pagtapak niya dito. Mami, uuwi na tayo? Mahinang tanong ni Vince. Oo anak, uuwi na tayo. Nakangiting sagot ni Shian habang inaabot ang kamay ng kanyang anak na tila ba silang nagsisilbing gabay niya patungo sa totoong buhay na tatahakin niya. Paglabas nila na headquarters, alam niya ang malamig na hangin ng huling gabi nila sa lugar na yon. Kasabay ng lamig, may hatid na rin itong kakaibang pakiramdam. Habang hawak ang kamay ng kanyang mga anak, naramdaman niyang tumigil si Mike. Sandali siyang lumingon at nagtagpo ang kanilang mga mata. May hindi maipaliwanag na pag-unawa sa kanyang tingin na tila nagsasabi na kasama niya ito sa lahat ng bagay. Shian, after this, I want to court you.
Mahinang natawa si Shian bago nagkibit balikat. Let's see. Sagot niya at may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Mommy, are we really going home? Tanong ni Ivory. Home is wherever we are together, sweetie. Sagot niya dahil punong-puno ng pagmamahal ang kanyang puso. Are you ready for our next adventure? Yes po, Mommy. Sagot ng mga ito na punong-puno ng excitement. And Daddy. Napangiti naman si Mike bago kumurap-kurap para pigilin ang balak na pagluha. Then let's go! Bago sumakay ng sasakyan, muling lumingon si Shian kay Mike. Don't think I'll make it easy for you. Aniya at nginisihan ito. Never thought you would. Sagot ng lalaki habang ang kanyang mata kumikislap sa ilalim ng ilaw ng buwan. Nang umalis ang sasakyan, iniwan nilang nakaraan sa likuran. Noong una, ang iniisip ni Mike Fernandez ay walang mas magaling sa kanya sa underground world kundi siya lang. What? Hinarang na naman ng isang babae ang operasyon natin? Nang gagalaiti pa siya sa galit habang binabasa ang report na binigay sa kanya ni Rocco. Alam na natin na hindi siya basta-basta boss. She's the underground queen. Wala akong pakialam kung sino pa ang babaeng yan. I will make sure na magsisisi siya sa ginagawa niyang pagharang sa lahat ng negosyo ko. Pero boss, si Lady V yun. Sinamaan niya ng tingin ang tauhang si Rocco. I don't care who she is. She's just a woman and I will reign in the underground. Ang lahat ng mafia, dapat nasa ilalim ko lang. Dumaan ang maraming kompetensya sa organisasyon nila. Kaya naman mas lalo lang isinumpa ni Mike ang Lady V na tinutukoy ng lahat. Once I saw her, I will make her bow to me. Ngunit kinain niya lahat ng sinabi niya. Dahil lang sa isang gabi, isang babae ang nakapagpalambot sa kanya. Who are you, woman? Nang hihinang Aniya habang nalalasing siya sa halik na binibigay sa kanya ng babae. Mukhang wala itong kontrol sa sarili. Pero imbes na ito lang ang mawala sa sarili, nawala na rin sa kanya ang iniisip ng magdaop ang katawan nila. I am your queen. You'll bow to me. Ang mainit na gabing yun, para ring humahaplos sa kanyang katawan sa tuwing naaalala niya. Ngunit bago pa man niya makita ang babaeng yun, tuluyan na itong nawala. Siraulo ka! Isang malakas na suntok ang bumungad sa mukha ni Mike nang lumabas siya ng headquarter. Balak niya sanang umatake at gumanti dito nang magsalita ito ulit. Anong ginawa mo kay Lady V? Nung gabing bago nangyari ang lahat, galing siya sa kwarto mo. Nagimbal ang mundo ni Mike sa narinig. Drake, tumigil ka nga! Suway ng isa sa mga kasamahan nito. What did you do, ha? We all know na mainit ang dugo mo kay Lady V. But I didn't expect you to play this dirty. I don't know what you're talking about. Sinungaling. Once na malaman ko na ikaw ang may kasalanan sa pagkawala niya, ililibing kita ng buhay. Pagbabanta nito, bago tuluyang tumalikod. Balak pa sana itong sundan ng mga tao niya pero pinigilan niya na. Let them be. Ngunit, nang siya na ang sumunod sa mga ito, isang hikbi ang narinig niya. Ni hindi ko pa nasasabi sa kanya na mahal ko siya simula nung bata pa kami. Bakit hinayaan ko siyang mawala? Umatras si Mike nang marinig niya yon. Ngunit, hindi naman niya pwedeng ipagsawalang bahala ang damdamin niya. Sinuyod niya ang bawat lugar, bawat probinsya, bawat bansa. Ngunit walang Lady V na nagpakita. Daddy! Boses ni Ivory ang gumising sa natutulog na isip ni Mike. Nakangiti niyang hinarap ang anak at sinalubong ito ng mahigpit na yakap. Nakatulala ka na naman. Daddy, ano po iniisip niyo? Wala naman. Inaalala ko lang ang nakaraan namin ng mami niyo. Ang hilig mo po talaga, Daddy, alalahanin yun. You make a lot of new memories with our mom naman. Sabay silang napalingon kay Michael. 6 na taon na rin ang lumipas at lumaking napakagwapo ni Michael at Vince.
Samantalang nag-uumapaw naman ang kagandahan si Ivory. I'm just happy, you know. I really underestimated your mother. Ani Mike, habang nakatingin sa kawalan at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang muka. Ngumisi si Vince mula sa likuran. Hawak ang isang bouquet ng mga bulaklak na inabot niya kay Mike. Dad, we bought Mom's favorite flower. It's your wedding anniversary. Nakalimutan mo ba? Pilyong tanong ni Vince na tila sinasadyang sundutin ang alaala ng ama. Napatawa naman ang lalaki habang kinuha ang mga bulaklak. Of course not. Paano ko makakalimutan ang pinaka-espesyal na araw sa buhay namin? Good. Sabat ni Ivory habang nilalaro ang tirintas ng kanyang buhok. Kasi Dad, nag-prepare din kami ng small gift para kay Mommy. Gusto mo ba? Tulungan ka namin sa surprise? Nakangiti, tumango si Mike at yumuko sa mga bata. Okay, let's make it the best surprise ever. After all, si Mommy niyo ang reyna ng buhay natin. Nagpatuloy si Mike kasama ang mga bata sa pag-aayos ng sorpresa para kay Shian. Nagtulong-tulong sila sa pag-aayos ng mesa sa maliit na garden sa likod ng kanilang mansyon. Pinuno nila ito ng puting bulaklak, fairy lights na kumikislap sa paligid. Napapangiti ang lalaki habang pinagmamasdan ng tatlong anak na masiglang nagtutulong-tulong sa pag-aayos. Okay, ano pang kulang? Tanong niya habang sinusuri ang inihanda. Tumakbo si Vince papunta sa mesa. Bit-bit ang isang maliit na kahon na may nakasulat na, For Mommy. Bago pa man makalapit, sumigaw si Michael. Dad, ikaw na po magbigay niyan kay Mommy. Alam naman natin na ikaw ang the best sa pagpapakilig. Natawa naman si Mike. Grabe kayo, kanino pa ba kayo magbamana? Sabay-sabay tumawa ang mga bata. Siyempre, sa'yo, Daddy. Hindi nagtagal, narinig nila ang pagbukas ng pinto. Kaya naman, mabilis na sumenya sila sa isa't isa na wag munang maingay. Samantala, nagtataka namang papalapit si Shian sa garden. Nakasuot siya ng simpleng puting dress, ngunit sa mga mata ni Mike, parang siya pa rin ang Lady V na nakilala niya noon. Matapang, maganda at walang katulad. Happy anniversary, Mommy! Sigaw ng triplets habang tumakbo papunta kay Shian para yakapin. Nagulat naman si Shian sa inihanda ng pamilya niya. Napangiti siya habang pinagmamasdan ng mga anak at si Mike na nakaabang sa harap ng mesa. Hawak ang maliit na kahon na may regalo. Ang dami niyong effort, ah! Nilapitan siya ni Mike at inabot ang kahon. Para sa reyna ng buhay namin. Thank you for everything, Shian. You changed my life in ways I never imagined. Bumungis-ngis ang mga bata at kilig na kilig sa sinabi ng kanilang ama. Samantala si Shian, dahan-dahan na binuksan ang kahon at nakita ang isang simpleng silver necklace na may maliit na pendant na hugis puso. Thank you, love. Thank you, kids. Maluhaluhang sabi ni Shian at tuluyang niyakap ang mga anak at ang kanyang asawa ng napakahigpit. Matapos ang mahigpit at mainit na yakap, marahang hinila ni Mike si Shian papunta sa mesa kung saan nakahanda ang kanilang simpleng dinner. Inihanda naman ng triplets ang plato at kubyertos. Nagkakandara pa ang mga ito habang inaayos ang lahat, kahit na mas parang nagulo pa ang mga ito. Easy lang, kids. No need to rush. Natatawang sabi ni Shian habang pinapanood ang mga anak na abala sa kanika nilang ginagawa. Okay, Mommy. Okay, Daddy. Sit down na po kayo. Saad naman ni Ivory na nagsilbing head captain ng kanilang maliit na hapunan. Napangiti naman si Mike habang pinagmamasdan ng kanilang mga anak na tila ba mga little waiters at waitress sa harap nila. Bago niya, mapagmahal na sinulyapan ng kanyang asawa. Parang kahapon lang. Wala akong pake sa mga family gatherings. Ngayon, eto na tayo. Puno ng kalokohan pero masaya. Natawa si Shian bago marahang pinisilang kamay ng asawa. You always had it in you, Mike. Kahit nung araw na una kitang nakilala, alam kong kaya mo maging ganito.
Habang kumakain, nagsimulang magkwento ang triplets tungkol sa mga ginawa nila buong araw. Ang laro nila sa labas at ang planado nilang ginawang sorpresa para sa kanilang mommy. Daddy, can we go outside after dinner? Gusto ko mag-stargazing. Tanong ni Ivory na nakatingala kay Mike. Habang ang mga matay kumikislap sa tuwa. Of course, sweetheart, basta mag-jacket muna kayo para hindi kayo ginawin. Ikaw, wifey, game ka ba? Syempre game ako. Pagkatapos ng kanilang hapunan, lumabas silang isang buong pamilya sa kanilang bakuran. Humiga sa ilalim ng bituin ang mga bata habang pinapanood ang kalangitan. Tahimik namang pinagsiklop ni Mike at ni Shian ang kanilang kamay. Dahil doon, napangiti si Shian at mas hinigpitan pa ang hawak sa kamay ni Mike. Nahanap na natin ang tahanan natin, Mike. Hindi lang sa lugar, kundi sa isa't isa at sa mga anak natin. At sa ilalim ng maliwanag na bituin, walang ibang hiniling si Shian, kundi manatili ang sandaling yon. Kasama ang pamilya, ang kaligayahan, at ang pagmamahalan na bumuo sa kanilang tunay na tahanan. The End.